Alam mo ba na isa sa pinakamatalinong estratehiya sa kapangyarihan ay tinatawag na gamitin ang salamin? Ito ay Law 44 ng 48 Laws of Power. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kapag ginamit mo ang salamin laban sa iyong kalaban o kausap, ang ginagawa nila ay ibinabalik mo lang sa kanila. Para bang pinapakita mo sa kanila ang sarili nilang anyo at ito ay nakakalito, nakakainis at minsan nakakatakot. Halimbawa, kung may taong galit na galit at lagi kang binubulyawan, imbes na gumanti ng sigaw, subukan mong gayahin ang tono at paraan ng pananalita niya, pero kontrolado at may kumpiyansa. Mauubos ang galit niya dahil para bang kaharap niya ang sariling refleksyon. Isa pang sitwasyon, kapag may taong nanlilinlang o gumagamit ng tusong taktika laban sa iyo, pwede mong ibalik sa kanya ang parehong estilo. Kapag nakita niyang ginagamit mo rin ang laro niya, kadalasan ay natatakot siyang ipagpatuloy ito dahil alam niyang kaya mo siyang sabayan. Ang salamin ay may dalawang kapangyarihan. Una, nakakabuwag ng emosyon kasi nakikita nila ang pangit na anyo ng sarili nilang ginagawa. Pangalawa, nakakakontrol ng sitwasyon kasi ikaw ang nagdidikta kung paano tatagal ang laban. Pero tandaan, hindi ito laging literal na paggaya. Minsan, pwedeng salamin ng luhiya o salamin ng gawi. Halimbawa, kung may taong hindi nagpapakita ng effort sa isang relasyon o trabaho, salaminin mo rin iyon. Kapag naramdaman nila na parehong lamig ang ibinabalik mo, mapipilitan silang magbago o umatras. Kaya, ano ang aral dito? Kapag ginamit mo ang salamin, hindi mo kailangan ng dahas o matinding galit. Ang ginagawa mo lang ay ipakita sa tao ang sarili nilang laro at doon sila madalas natatalo. Sa huli, tandaan, ang salamin ay isang sandata. Kung marunong kang gumamit nito, kaya mong maghari sa laban kahit hindi ka gumalaw ng una. At kung nagustuhan mo ang topic ngayong araw, i-like at i-share ang video. At muli ako si Nick.